Akala mo ba, kahit anong pilit mong magmukhang, isa sa kanila, makakapagtago ka sa akin? Kitang-kita ko ang totoo mong pagkatao, Alessia. Ang boses ni Kiara ay matamis, pero may lason sapat para patigilin ang paggalaw ng buong katawan ko. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, habang ang lahat ng mata sa engagement party ay biglang nakapako sa akin. Ang mga kamay kong may dalang tray ng champagne ay nanginig at halos mabitawan ko ang mga baso. Ano, bakit kayo lahat nakatingin sa akin nakangiting? Sabi ni Kiara habang palakad-lakad palapit sa akin. Ang kanyang damit na pula ay tila apoy na lumalamon sa bawat hakbang niya. Hindi niyo ba alam ang babaeng ito na naglilingkod sa inyong lahat na yung gabi? Ito ang dating may-ari ng Casa Verano. Ang pinagkakatiwalaang apo ng yumaong si Don Rafael. Parang may malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Hindi ako makahinga. Ang buong katawan ko ay tila nagyelo sa kinatatayuan ko. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalakas, parang alon na handang lumamon sa akin. Teka, hindi ba siya ang dating Mrs. Montenegro na rinig kong sabi ng isang matandang babae? Oo nga, ang napahiya na asawa ni Darius. Bakit siya nagtatrabaho dito bilang waiter? Bawat salita nila ay parang punyal na tumutusok sa aking puso. 5 taon akong nagtago sa anino. 5 taon kong tiniis ang kahihiyan ng pagiging isang simpleng empleyado sa sagrigiling pag-aari ng aking pamilya. At ngayon sa harap ng lahat, pinabastos nila ang alaala ng aking lolo, ang lahat ng aking pinaghirapan. Oh, wag kayong magkamali, dagdag ni Kiara habang nilalapitan ako ng kanyang mukha. Hindi siya ang may-ari ngayon. Siya ay walang-wala. Wala siyang karapatan kahit sa isang baso ng tubig dito. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha, pero hindi ko ito mapigilan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Sakit na malaman na ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat ay nakatayo ngayon sa tabi ng babaeng ito, pinapanood akong wasakin. Alessia, ang malamig na boses ni Darius ay pumutol sa lahat. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa aking fiancé. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang lalaking ito na minsan kong minahal ng buong puso na kasama kong nagtayo ng lahat ng ito mula sa wala, iniutos niya akong lumuhod. Darius. Alos hindi ko mabigkas ang kanyang pangalan. Sinabi kong lumuhod ka, sigaw niya at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi mo ba naririnig? O gusto mong tanggalin ka sa trabaho ngayon din? Ang aking mga tuhod ay nanghina. Hindi dahil sa takot kay Darius, kundi dahil sa kahihiyan ng lahat ng ito. 5 taon akong nagtiis. 5 taon akong naghintay sa tamang panahon. At ngayon, sa harap ng lahat ng mga taong ito ako ay nakikiusap na parang walang-wala. Huwag mong gawin ito, anak. Isang mahinang boses ang nagsalita mula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko si Jing. Santos ang matandang tagapaglinis na dati kong nakakasama sa tuwing magkakape kami sa break room. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Siya ang nagtatrabaho ng husto para sa inyo, sabi niya kay Darius. Ang kanyang boses ay nanginginig pero matatag. Hindi siya karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Manahimik ka, matanda, sigaw ni Kiara. O gusto mo ring matanggal? Ngunit hindi tumigil si Gang Santos. Tumayo siya sa harap ko na parang isang kalasag. Kahit ano pa ang nangyari sa inyong dalawa, hindi mo dapat ipaiya ang isang tao ng ganito. Hindi o tama. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig sa aking mukha. Tama siya. Hindi ako dapat magpatiwakal dito. Hindi ako dapat lumuhod sa harap ng mga taong ito. Ako si Alessia Vergara. Ako ang apo ni Don Rafael. Tama na sabi ko? Ang aking boses ay nanginginig pero malinaw. Itinaas ko ang aking ulo at hinarap si Darius. Hindi ako luluhod sa inyo. Ang mga mata ni Darius ay nanlaki sa gulat. Ano? Sinabi kong hindi ako luluhod. Ulit ko, ang bawat salita ay parang apoy sa aking dila. Maaaring kinuha mo ang lahat sa akin, Darius. Ngunit hindi mo maaaring kunin ang aking dignidad. Bago pa man ako makapagsalita pa, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Ang buong PA system ng hotel ay biglang nagbukas at isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan.
Magandang gabi sa lahat ng mga panauhin ng Casa Verano Grand Hotel. Kami po ay may mahalagang anunsyo mula sa lupon ng mga direktor. Ang buong katawan ko ay nanigas. Kilala ko ang boses na iyon. Si Ate Ramirez ang abogado ng aking lolo. Sa bisang huling habilin ng yumaong si Don Rafael Vergara at sa bisang ang trust fund na kanyang itinatag nais naming ipahayag ang tunay at nag-iisang may-ari ng Casa Verano Grand Hotel. Ang katahimikan ay nakabibingi. Kahit ang mga baso ng champagne ay tila huminto sa pagtilamsik. Ang kasalukuyang Pangulo at CEO ng hotel, si Ginoong Darius Montenegro, ay hindi na kinikilala ng lupon. Ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan at awtoridad ay epektibong nasuspend mula sa sandaling ito. Ano sigaw ni Darius ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagkagulat. At kami ay may lubos na karangalan na ipakilala sa inyong lahat ang tunay na may-ari at pinakamalaking shareholder ng Casa Verano Grand Hotel. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin hindi bilang isang hamak na empleyado kundi bilang ang hindi inaasahang reyna. Ngunit sa halip na tumayo ng may tagumpay ako na puno ng sakit at galit ay gumawa ng isang mapusok na hakbang. Hindi ko inangkin ang aking pagkakakilanlan. Sa halip, ako ay tumalikod at mabilis na lumabas ng bulwagan, iniwan ang lahat sa kalituhan at ang aking sarili sa isang bagong uri ng kaguluhan. Ang echo ng anunsyo ay sumusunod sa akin sa mga koridor. Bawat hakbang ko ay parang martilyo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam ko na hindi na ako maaring tumakbo pa. Ang boses ni Ate Ramirez ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga tainga habang ako ay tumatakbo. Ang bawat hakbang ko ay parang tinatakasan ang sarili kong anino. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo. Ang tanging alam ko, kailangan kong makalayo sa mga mata na yon, sa mga bulong, sa katotohanang hindi ko kayang harapin. Natagpuan ko ang aking sarili sa storage room sa 3 palapag. Ang lugar kung saan ako madalas magtago tuwing gusto kong mapag-isa. Ang amoy ng lumang karton at alikabok ay pamilyar na kakaaliw sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sumandal ako sa pader. Pinipilit ang aking sarili na huminga. 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 Ngunit ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang aking dibdib ay masikip parang may humihigpit sa bawat pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ako ba ay natatakot, galit o pareho. Ang tanging sigurado ako sa sandaling yon, ako ay nanginginig na parang dahon sa bagyo. Ang aking telepno ay nag-vibrate ng walang tigil. Sunod-sunod na mensahe, sunod-sunod na tawag. Hindi ko na mabilang kung ilan na ang dumating. Ang screen ay puno ng mga pangalan na hindi ko pa kayang harapin. Ngunit isang pangalan ang nagpatigil sa akin. Lolo. Hindi. Patay na si Lolo. Ngunit ang pangalang yon, ang alaala ng kanyang boses ay sapat upang mapaluhod ako sa sahig ng storage room na yon. Alessia, ang kanyang boses ay tila naririnig ko pa rin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman sumisigaw. Ito ay naghihintay ng tamang sandali. 5 taon na ang nakalipas mula noong huli ko siyang nakausap. 5 taon mula noong huli kong nakita ang kanyang mga mata na puno ng karunungan at pagmamahal. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi kailanman nawala sa akin. Naalala ko ang gabing yon, ilang linggo bago siya pumanaw. Nakaupo kami sa kanyang pag-aaral. Ang mga libro at dokumento ay nakakalat sa mesa. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiningning pa rin. Alessia, anak, simula niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ano po yun, Lolo? Tanong ko, nakaupo sa tabi niya. Si Darius. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. May mga bagay akong nakikita sa kanya na hindi ko gusto. Ang kanyang ambisyon ay walang hangganan, ngunit ang kanyang katapatan ay kahina-hinala. Lolo, hindi naman. Makinig ka sa akin, putol niya ang kanyang kamay ay humawak sa akin. Hindi kita mapoprotektahan magpakailanman, kaya't ginawa ko ang isang bagay. Isang trust fund. Ang 60% ng stock ng Casa Verano ay nasa ilalim ng iyong pangalan.
ngunit hindi mo ito makukuha hanggat hindi ka handa. Handa para saan? Upang harapin ang katotohanan. Upang harapin ang mga taong nagtaksil sa iyo. Ang kapangyarihan, Alessia, ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat kumilos at kung kailan dapat maghintay. Ang kanyang mga salita ay parang lihim na itinanim sa aking puso. Ngunit nung mga panahong yon, hindi ko pa lubos na nauunawaan. Akala ko siya ay masyadong mapagbantay. Akala ko si Darius ay hindi kayang gumawa ng ganong kasamaan. Ngunit ako ay nagkamali. Labis na nagkamali. Ang aking telepono ay nag-vibrate muli at sa pagkakataong ito nakita ko ang pangalan na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Attorney Ramos. Saglit akong nag-alinlangan bago sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay seryoso, propesyonal, ngunit may bahid ng pag-aalala. Mrs. Vergara, nasa. Mabuting kalagayan ka ba? O, attorney. Sagot ko, kahit na ang aking boses ay nanginginig. Ano ang nangyayari? Ang lupon ay nagpupulo ngayon. Kailangan nila ang iyong presence, siya paliwanag niya. Ang anunsyo ay bahagi ng contingency plan na inihanda ni Don Rafael. Ngunit kailangan mong harapin ang lupon upang gawing formal ang iyong posisyon. Ang aking puso ay bumilis. Ang lupon. Ang mga direktor. Ang mga taong minsang tumalikod sa akin. At may isa pang bagay, dagdag ni Ate Ramos, ang kanyang boses ay nagiging mas seryoso. Si Mr. Montenegro ay mabilis na kumakalat ng balita. Sinasabi niya na ikaw ay isang impostor. Na ang anunsyo ay isang pagkakamali, isang technical na glitch. Ano halos hindi ko mabigkas ang salita. Kailangan mong kumilos, Mrs. Vergara. Na yon, bago pa niya makontrol ang salaysay. Ang tawag ay natapos, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Si Darius, ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang lalaking nag-angkin ng lahat ng aking pinaghirapan. At ngayon, sinusubukan niyang nakawin ang tanging bagay na hindi ko kayang mawala ang alaala ng aking lolo. Ngunit paano ko haharapin ang mga taong iyon? Paano ko haharapin si Darius? Ang takot ay bumabalot sa akin parang malamig na kumot na ayoko malas. 5 taon akong nagtago. 5 taon akong nagtiis sa kahihiyan sa pang-aapi. Sa sakit ng pagiging invisibilidad. At ngayon, sa sandaling may pagkakataon na akong lumaban ako, ay tumakbo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman sumisigaw. Ito ay naghihintay ng tamang sandali. Ang boses ng aking lolo ay tila pumupuno sa silid. Ang kanyang mga salita ay parang hamon. Hindi ako maaaring tumakbo magpakailanman. Hindi para sa kanya. Hindi para sa mga empleyadong naniniwala sa akin. Hindi para sa aking sarili. Ngunit sa sandaling yon, ang aking mga paa ay tila nakatanim sa sahig. Ang aking isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ano ang sasabihin ko? Paano ko haharapin ang mga mata ni Darius? Paano ko haharapin ang katotohanang hindi ko kayang panindigan ng aking sarili? Ang pinto ng storage room ay biglang bumukas. Ang aking puso ay tumigil sa pagdibok. Ang lahat ng aking mga iniisip ay naglaho pinalitan ng takot at pag-asa sa parehong oras. Si Marco. Ang kanyang matangkad na pangangatawan ay pumupuno sa pintuan. Ang kanyang mga mata, ang mga mata na minsang tumingin sa akin na may pagkakaibigan at tiwala, ay ngayon ay puno ng pagkabigo at pag-aalala. Totoo ba, Ali, ang kanyang boses ay mahina? Ngunit ang bawat salita ay parang dagok sa aking dibdib. Ikaw ba ang... Ang kanyang tanong ay nakabitin sa hangin, naghihintay ng sagot. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi ko na maaring itago pa. Ang aking pagkakakilalan, ang aking lihim, ang aking takot, lahat ay nakasalalay sa sandaling ito. Ang tiwala ni Marco ay nakataya, at kasama nito ang lahat ng aking pinanindigan. Totoo ba, Ali, ulit ni Marco? Ang boses niya ay pumapasok sa bawat sulok ng makipot na storage room. Ikaw ba ang nasa anunsyo? Ikaw ba ang may-ari ng Casa Verano? Naramdaman ko ang pagkipot ng aking lalamunan. Ang mga salita ni Ate Ramos ay umaalingaw-ngaw pa sa aking isip. Ang boses ng aking lolo ay naglalaban sa aking takot. Ngunit sa harap ko nakatayo si Marco, ang taong tumanggap sa akin nang wala akong ipinagmamalaki.
Ang taong nagturo sa akin kung paano mag-impact ng mga kagamitan. Ang taong nagtanggol sa akin nung ako ay inaapi ng supervisor. Hindi ko kaya magsinungaling sa kanya. O bulong ko ang aking mga luha ay nagsimulang tumulo. Ako si Alessia Vergara. At ako ang may-ari ng hotel na ito. Hindi agad kumibo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa akin. Hinahanap ang kasinungalingan sa aking mukha. Ngunit sa halip na galit o punt-agad dismaya, ang nakita ko ay isang bagay na hindi ko inaasahan pag-unawa. Alam mo simula niya ang kanyang boses ay mahina. Ngunit matatag nung unang araw na dumating ka dito, may kakaiba akong napansin sa'yo. Hindi ka kumikilos tulad ng isang regular na empleyado. Ang iyong mga kamay, ang iyong pananalita, ang paraan ng iyong pagtingin sa mga bagay. Parang may alam ka na, hindi namin alam. Umiling siya isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ko inakala na ganito kalalim ang iyong kwento. Marco, pasensya na mabilis kong sabi ang aking mga luha ay patuloy na umaagos. Hindi ko sinasadyang magtago sa'yo, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita kung paano pinapatakbo ni Darius ang hotel na ito, kung paano niya inaapi ang mga empleyado, kung paano niya niloloko ang lahat. At ngayon nalaman mo na ba? Tanong niya. Tumango ako. Mas malala pa sa inaakala ko. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa pagitan namin. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga at ang malayong ingay ng mga makina sa labas. Ngunit sa halip na lumayo, lumapit si Marco sa akin. Inilapag niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi kita hahatulan, Ali. O dapat pang sabihin kong, Mrs. Vergara. Alessia, pagwawasto ko ang kanyang paghipo ay nagbibigay sa akin ng lakas. Pakiusap, tawagin mo akong Alessia. Alessia, ulit niya ang pangalan ay tila mas magaan sa kanyang mga labi. Kung totoo ang sinasabi mo kung ikaw nga ang may-ari ng hotel na ito, kung gayon, kailangan mong malaman ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Hindi ka nag-iisa, napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Marami sa amin ang nakakaalam ng mga nangyayari dito. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mga pang-aapi, ang mga illegal na transaksyon, ang mga ninakaw na sahod. Hindi namin kayang labanan si Darius ng mag-isa. Ngunit kung ikaw ang may-ari, kung ikaw ang taong may kapangyarihan na baguhin ang lahat ng ito, kung gayan may pag-asa tayo. Ang kanyang mga salita ay parang isang lifeline sa gitna ng aking pagkalunod. Sa loob ng 5 taon ako ay nagtago sa anino, ngunit ngayon sa harap ko, may isang taong handang maniwala sa akin. Marco, hindi ko alam kung kaya ko ito pag-amin ko. Si Darius ay may kapangyarihan, may koneksyon, at ang board ay maaring hindi maniwala sa akin. Ngunit may ebidensya ka, hindi ba, tanong niya? Iyon ang dahilan kung bakit ka narito, di ba? Upang mang-alap ng mga ebidensya laban sa kanya. Tumango ako, oo. Ngunit hindi pa sapat. Kailangan ko ng higit pa. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang muka, isang ngiti na puno ng pag-asa. Kung gayon, may ipapakita ako sa iyo. Tinala ako ni Marco sa isang maliit na silid sa basement ng hotel. Isang silid na hindi ko pa nakikita sa lahat ng mga buwan na ako ay nagtatrabaho dito. Sa loob, may mga lumang mesa, mga sirang upuan at isang puting board na puno ng mga sulat at sart. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga taong nakaupo sa paligid ng mesa. Sigong. Santos ang matandang tagapaglinis na madalas kong kasabay kumain ng tanghalian. Si Ramon ang batang maintenance worker na laging nakangiti kahit napagod. Si Liza ang receptionist na madalas kong makita sa lobby. At 2 pang empleyado na hindi ko masyadong kilala. Mga kaibigan, simula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. May mahalaga akong ipapakilala sa inyo. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang tingin. Siya si Alessia Vergara, pagpapakilala ni Marco. Ang totoong may-ari ng Casa Verano. Isang kolektibong pag-inga ang narinig ko. Ang mga mata ni Jang Santos ay lumaki sa pagkagulat. Si Ramon ay halos mapabitaw sa kanyang hawak na baso. Ako si Ali, mahinang sabi ko. Ang empleyado na kasama ninyo sa loob ng 6 na buwan. At totoo ang sinabi ni Marco.
Ako si Alessia Vergara, ang apo ni Don Rafael. At ako ay nareto upang iligtas ang hotel na ito mula sa mga kamay ni Darius Montenegro. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ngunit sa halip na takot o pag-aalinlangan ang nakita ko sa kanilang mga mata, ay isang bagay na mas malakas pag-asa. Alessia, mahinang sabi ni Jing Santos, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng aking mga kamay. Anak, hindi mo alam kung gaano katagal naming hinintay ang sandaling ito. Ang kanyang mga luha ay tumulo at sa sandaling yon naramdaman ko ang bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Jing Santos, pasensya na sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Pasensya na at hindi ako kumilos ng mas maaga. Pasensya na at hinayaan ko kayong magdusa ng ganito katagal. Hindi mo kasalanan, anak. Tugon niya pinipisil ang aking mga kamay. Hindi mo kasalanan na may taong sakim na nag-angkin ng iyong pinaghirapan. Ngunit na yon, nandito ka na at handa kaming tumulong. Ang kanyang mga salita ay parang gamot sa aking sugatang puso. Sa loob ng 5 taon, ako ay nagtiis ng mag-isa. Ngunit ngayon sa silid na ito, napagtanto ko na hindi na ako nag-iisa. Umupo kami sa paligid ng mesa at sinimula ni Marco na ipakita sa akin ang kanilang mga nakalap na impormasyon. Sa loob ng 2 taon, lihim naming itinala ang lahat ng mga pang-aabuso ni Darius. Paliwanag niya itinuro ang mga chart sa puting board, ang mga illegal na pagbabawas sa sahod, ang mga peking kontrata, ang mga transaksyon na hindi kailanman naitala sa opisyal na libro. Ngunit ang pinaka-nakakabahala, dagdag ni Liza ang kanyang boses ay nanginginig, ay ang pattern ng mga transaksyon na humahantong sa isang offshore account. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Offshore account o kumpirmasyon ni Ramon, inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Sa loob ng 3 buwan, may mga regular na paglilipat ng pondo mula sa hotel patungo sa isang account sa Cayman Islands. Ang mga transaksyon ay itinatago sa ilalim ng pangalan ng isang shell company. Kinuha ko ang mga dokumento, ang aking mga mata ay mabilis na nag-scan sa bawat pahina. Ang mga numero, ang mga pangalan, ang mga petsa, lahat ay umaangkop sa aking mga hinala. Ito ang ebidensya na kailangan natin, bulong ko. Kung maipapakita natin ito sa board, hindi na maikakailan ni Darius ang kanyang mga krimen. Ngunit may problema, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging seryoso. Kailangan natin ng isang tao na magpapatunay na ang dokumentong ito ay totoo. Isang taong may access sa mga opisyal na talaan ng bangko. At kailangan natin siyang mahanap bago malaman ni Darius ang ating plano, dagdag ni Liza. Tumango ako, ang aking isip ay mabilis na gumagana. May kilala akong tao, isang abogado na nagtrabaho para sa aking lolo. Siya ang may hawak ng mga susi sa trust fund. Kung may sinuman na makakatulong sa atin, siya iyon. Ang mga muka sa paligid ng mesa ay nagliwanag sa pag-asa. Ngunit bago pa ako makapagsalita pa, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Tumiin ako at nakita ko si Ging. Santos ang kanyang mga mata ay puno ng kabait. Alessia, anak, mahinang. Sabi niya, inilabas ang isang maliit na supot mula sa kanyang bag. Bago tayo magpatuloy, nais kong ibahagi sa iyo ang isang bagay. Binuksan niya ang supot at inilabas ang isang piraso ng tinapay. Isang simpleng pandesal na nakabalot sa lumang diaryo. Alam kong hindi ito ganong kagandahan. Nakangiting, sabi niya. Ngunit ito ang aking baon. At nais kong ibahagi ito sa iyo bilang tanda ng aking pasasalamat. Ang kanyang kilos ay tila maliit, ngunit sa akin ito ay napakalaki. Sa loob ng 6 na buwan ako ay nagtago sa likod ng isang pagkakakilanlan at papanggap na isang taong walang halaga. Ngunit sa kapela ng lahat, ang babaeng ito, ang babaeng inaapi ng management, ang babaeng nagtatrabaho araw-araw para sa kanyang pamilya, ay nagbahagi sa akin ng kanyang baon. Ang aking mga luha ay nagsimulang tumulo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Salamat niyang Santos, bulong ko tinanggap ang tinapay. Salamat sa lahat. Hindi, anak, tugon niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Salamat sa iyo. Sa pagpapaalala sa amin na may pag-asa pa. Ang mga sumunod na oras ay ginugol namin sa pag-aaral ng mga dokumento, pag-uusap
tungkol sa mga susunod na hakbang at pagpaplano ng aming mga galaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko na ako ay may kasama na ako ay may kakampi. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ang telepono ni Liza ay biglang nag-vibrate. Kinuha niya ito, ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa screen. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Liza, anong nangyayari? Tanong ni Marco. Hindi kumibo si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Liza, ulit ni Marco, ang kanyang boses ay mas seryoso. Sa wakas itinaas ni Liza ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. May text message ako, mahinang. Sabi niya, mula sa isang hindi kilalang numero. Ano ang sinasabi nito? Tanong ko, ang aking puso ay nagsisimula ng bumilis. Inilahad ni Liza ang telepono sa akin. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Binasa ko ang mensahe at ang aking dugo ay tila nagyelo. May nakakaalam na nag-iimbestiga ka. Tumigil ka na. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking reaksyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging naiisip ko ay ang mga salita ng aking lolo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman sumisigaw. Ito ay naghihintay ng tamang sandali. Ngunit paano kung ang tamang sandali ay hindi pa dumarating? Paano kung ang aking mga kakampi ay nasa panganib? Tumingin ako sa mga mukha sa paligid ko, sina Marco, Santos, Liza, Ramon. Ang mga taong nagtiwala sa akin, ang mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa laban na ito. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako maaaring tumakbo pa. Ngunit kung may isang taksil sa aming gitna, paano ko mapoprotektahan ang mga taong ito? Ang tanong ay bumabagabag sa akin. Ang takot ay bumabalot sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako maaring sumuko. Hindi para sa aking lolo. Hindi para sa mga empleyadong ito. At hindi para sa aking sarili. Kailangan nating malaman kung sino ang nagpadala nito. Matatag kong sabi, ang aking boses ay puno ng determinasyon. At kailangan nating malaman kung sino ang maaari nating pagkatiwalaan. Ang mga muka sa paligid ko ay napuno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng takot, nakita ko rin ang kanilang determinasyon. Kung may taksil sa atin, sabi ni Marco ang kanyang boses, ay matatag hahanapin natin siya. At kapag nahanap natin siya, pananagutin natin siya. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng bagong lakas. Ngunit sa loob, alam kong ang laban na ito ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako handa para sa mga susunod na mangyayari. Ang ano niyo na iyon ay isang hack, isang pag-atake mula sa mga kaaway ng Casa Verano. At alam ko kung sino ang nasa likod nito. Narinig ko ang boses ni Darius na dumadaloy mula sa screen ng laptop ni Marco at ang aking mga daliri ay kumuyom sa gilid ng mesa. Nakatayo siya sa harap ng board of directors, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kontrol. Ang parehong mga kamay na minsan kong hinawakan, ang parehong mga mata na minsan kong pinaniwalaan. Ang babae niyon, Alessia Vergara, ay isang impostor. Patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. 6 na buwan na siyang nagtatago sa ating mga empleyado. Nagpapanggap na isang hamak na kargador at ngayon, bigla siyang lilitaw bilang may-ari? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi siya nagpakita ng personal? Ang aking puso ay tumibok ng malakas sa aking dibdib. Ang silid ni Marco ay puno ng mga empleyado sina Santos, Ramon, Liza at ang iba pa. Lahat ay nakatitig sa maliit na screen, ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang emosyon. Takot, pag-aalala, pagdududa. Kailangan nating isecure ang ating posisyon, sabi ni Darius. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. Kung hahayaan natin ang ganitong uri ng pag-atake na dumaan ng walang aksyon, sino ang magtitiwala sa atin? Sino ang mamumuhunan sa atin? Kaya kung patunayan na ako ang lehitimong CEO ng Casa Verano, ay nagsisinungaling, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay kasinungalingan, ngunit walang nakarinig sa akin.
Lahat sila ay nakatingin sa screen nanonood kay Darius, na ginagampanan ang kanyang papel ng perpekto. May ebidensya ako, sabi ni Darius. Inilabas ang isang folder mula sa kanyang mesa. Mga dokumento na nagpapatunay na ang anunsyo ay isang pag-hack, isang pag-atake sa ating seguridad. At ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi ang aking dating asawa na naghahanap ng paghihigante. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang parehong tao na nagnakaw ng lahat, mula sa akin ang aking pangalan, ang aking kayamanan, ang aking dignidad, ay nakatayo ngayon sa harap ng board na sinisira ako ng walang kahihiyan. Naalala ko ang mga unang araw. Nung si Darius ay hindi pa ganito. Nung siya ay puno ng mga pangako at ngiti. Alessia, mahal, sabi niya, nung una kaming magkakilala ang kanyang mga mata ay tila tapat at totoo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa aking buhay. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga pangarap. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ang aking tiwala. Ang aking pagmamahal, ang aking mga ideya sa negosyo. Magtutulungan tayo, sabi ko sa kanya, nung mga panahong yon. Itatayo natin ang Casa Verano ng magkasama. At ginawa namin. O sa halip ako ang gumawa. Ako ang nagplano, ako ang nagdisenyo, ako ang nagtrabaho araw at gabi. Siya ang nasa tabi ko, pumalakpak, naghihikayat, at unti-unting kinukuha ang lahat ng kredito. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi niya noong mga panahong yon. Ako ang bahala sa lahat. Ngunit hindi niya inalagaan ang lahat. Inalagaan niya ang kanyang sarili. At nang mamatay ang aking lolo, ang kanyang tunay na kulay ay lumabas. Kailangan mong pumirma dito, sabi niya. Isang gabi ang kanyang mga mata ay malamig. Para sa ating kinabukasan, pumirma ako. Hindi ko alam na ang pinipirmahan ko ay ang aking pagbibitiw sa lahat ng aking karapatan. Nakikikita ninyo, sabi ni Darius sa screen tinaas ang mga dokumento. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ako ang lehitimong may-ari ng Casa Verano. Ang anunsyo na yon ay isang kasinungalingan, isang pag-atake mula sa isang taong hindi makamove on. Ang mga miyembro ng board ay nagbulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nakita ko ang ilan sa kanila na tumatango. Sila ay naniniwala sa kanya. Sila ay laging naniniwala sa kanya. Si Darius ay isang mahusay na tagapagsalita, mahinang sabi ni Marco sa tabi ko. Alam niya kung paano kontrolin ang isang silid. Sagot ko, ang aking boses ay paos. At iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Sa screen ngumiti si Darius. Ang parehong ngiti na minsan kong minahal. Ang parehong ngiti na ngayon ay nagpapasuka sa akin. Iminumungkahi ko na magsagawa tayo ng isang boto. Sabi niya ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa upang kumpirmahin ang aking posisyon bilang CEO ng Casa Verano upang ipakita sa lahat na tayo ay matatag, na tayo ay hindi matitinag. Ang board ay nagbulungan muli. At pagkatapos isa-isa, nagsimula silang magtaas ng kanilang mga kamay. Para kay Darius, sabi ng isa. Para kay Darius, sabi ng isa pa. Ang aking puso ay lumubog. Ang bawat kamay na itinaas ay isang kutsil, sa aking dibdib. Parang hindi makatarungan bulong ni Jeng Santos, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano nila magagawa ito? Paano nila siya mapapaniwalaan? Dahil hindi nila alam ang totoo, sagot ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Dahil hindi nila nakita ang kanyang tunay na mukha. Sa screen, ngumiti si Darius ng mas malawa. Ang kanyang tagumpay ay kumpleto. Salamat sa inyong tiwala. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring kababaang loob. Ipinapangako ko na hindi ko kayo bibigiin. At pagkatapos pumasok si Kiara sa screen, nakaniti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa braso ni Darius. Congratulations, mahal. Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis at puno ng lason. Alam kong kaya mo ito. Tumango si Darius, hinalikan ang kanyang pisngi. Ang kanilang pagpapakita ng pagmamahal ay perpekto, masyadong perpekto. Isang palabas para sa mga kamera, para sa board, para sa lahat. Salamat, mahal, sagot niya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang aking mga kamao ay kumuyom.
Ang aking mga kuko ay tumutusok sa aking palad. Ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ang tanging naramdaman ko ay ang apoy sa aking dibdib, ang apoy ng pagkabigo at galit. Nakikakita mo ba, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig? Nakikita mo ba kung paano nila ako ninakawan, kung paano nila kinuha ang lahat ng aking pinag-irapan? Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. Nakikita ko Alessia, at alam kong hindi ito ang katapusan. Hindi sabi ko ang aking boses ay naging matatag. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Tumingin ako sa screen kung saan nakatayo si Darius at Kiara, ang kanilang mga ngiti ay puno ng tagumpay. Ang aking sakit ay naging galit, ang aking galit ay naging determinasyon. Kung ganito ang laro, bulong ko, kailangan ko maglaro ng mas matalino. Hindi malakas. Tiningnan ko ang aking mga kakampi sina Marco, Gang Santos, Liza, Ramon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala, ngunit nakita ko rin ang kanilang pag-asa. Ang pag-asa, hindi ko sila bibiguin. May plano ako, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng bagong lakas. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Tumango si Marco. Ano man ang kailangan mo, Alessia. Nandito kami. Kumuha ako ng aking telepon. O ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Nag-type ako ng isang naka-encrypt na mensahe, ang mga salita ay maingat na pinili. Attorney Ramos, kailangan ko ang iyong tulong. Meron akong isang dokumento na hindi ko pa ipinakikita kanino man. Isang liham mula sa aking lolo na may petsang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mga tagubilin kung paano haharapin si Darius. Kailangan nating magkita. Pinindot ko ang send, ang aking puso ay tumitibok ng malakas. At pagkatapos mula sa aking bag, kinuha ko ang isang lumang sobre. Ang sobre na ibinigay sa akin ng abogado ng aking lolo, ilang buwan na ang nakalipas ang sobre na hindi ko pa nabubuksan. Binuksan ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang papel sa loob ay luma at dilaw. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang sulat kamay ng aking lolo. Aking mahal na Alessia. Binasa ko, ang aking mga mata ay napupuno ng luha. Kung binabasa mo ito nangangahulugan, ito na ang aking mga takot ay natupad. Si Darius ay hindi ang taong pinaniniwalaan nating siya, ngunit huwag kang matakot, anak. May isa pang mandalaro sa larong ito at hindi siya kaalyado mo. Ang aking mga kamay ay nagyelo. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. May isa pang manlalaro sa larong ito at hindi siya kaalyado mo. Tumingin ako sa mga salita. Ang kanilang kahulugan ay unti-unting lumulubog sa akin. Ang aking lolo ay may alam. Isang bagay na hindi niya sinabi sa akin. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Alessia, tawag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari? Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng bagong takot. Hindi ang takot kay Darius. Hindi ang takot sa pagkatalo. Ang takot sa hindi alam. May isa pang manlalaro, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. At hindi siya kaalyado ko. Alam mo ba kung bakit ako nanalo? Tanong ni Darius sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa terrace ng lumang bahay. Ang kanyang boses ay kalmado pero may kakaibang lamig. Dahil hindi ako natatakot na mawala ang lahat, ikaw takot na takot ka. Kaya laging ikaw ang natatalo. Hindi ko akalain na ang mga salitang iyon ay mananatili sa akin ng ganito katagal. Hindi ko akalain na ang mga salitang iyon ang magdadala sa akin sa isang bangko sa Maynila, hawak ang isang liam mula sa libingan, papunta sa isang kahon na magbabago ng lahat. Ang bangko ay tahimik at malamig. Ang mga dingding nito ay puno ng marmol at tanso, ang mga ilaw ay malambot at madilaw. Amoy lumang papel at metal. Amoy seguridad. Amoy mga sikreto. Ma'am, maaari ko bang makita ang iyong ID? Tanong ng isang empleyado sa akin, ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ako. Inilahad ko ang aking ID. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ako si Alessia Vergara. May appointment ako sa Safety Deposit Box section, sa ilalim ng pangalan ni Don Rafael Vergara. Ang empleyado ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay kumurap. Isang sandali, ma'am. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang tunog ng pag-type ay tila malakas sa tahimik na silid.
Pagkatapos tumango siya, "Sundan ninyo ako, ma'am." Dinala niya ako sa isang mahabang koridor, ang mga pinto ay bakal at mabigat. Ang aking mga yapak ay tila umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa akin sa katotohanan o sa mas malaking kasinungalingan. Sa dulo ng koridor, huminto kami sa isang pinto na may numero 214. Ang safety deposit box ng Pamilya Vergara, sabi ng empleyado. Kailangan ninyo ang susi at ang liham ng autorisasyon. Kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa. Ang susi na kasama ng liham ng aking lolo, ang susi na hindi ko alam na meron ako. At ang liham ang lumang papel na may sulat kamay ng aking lolo. Narito sabi ko ang aking boses ay matatag. Sinuri ng empleyado ang liham ang kanyang mga mata ay maingat na binabasa ang bawat salita. Pagkatapos tumango siya, "Maari na kayong pumasok, ma'am. Tawagin ninyo ako kung kailangan ninyo ng tulong." Binuksan niya ang pinto at pumasok ako. Ang silid ay maliit at malamig. Sa gitna nito, may isang mesa na gawa sa bakal. At sa mesa, isang kahon hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Kulay abo gawa sa metal na may lock na kumikinang sa ilaw. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ko ang susi sa lock. Click! Binuksan ko ang kahon. Ang loob ay hindi kung ano ang inaasahan ko. Hindi pera. Hindi alahas. Hindi mga stock certificate na kumikinang. Ang loob ay isang stack na mga papel maingat na nakatiklop at isang lumang cassette tape. Ang aking mga kamay ay umabot sa mga papel. Ang mga ito ay mga dokumento, mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari. Ang mga titulo ng Casa Verano, ang mga kontrata, ang mga lagda. Ang aking lolo ay nagtago ng lahat dito. Hindi sa opisina. Hindi sa bahay. Dito sa isang kahon sa isang bangko kung saan walang makakahanap maliban sa akin. At pagkatapos ang tape, ang aking mga daliri ay dumampi sa malamig na plastik. Ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis. Ano ang nasa tape na ito? Bakit itinago ito ng aking lolo? Tumingin ako sa paligid. Walang tape player sa silid. Ngunit may isang lumang radyo sa sulok na may cassette player. Dinala ko ang tape sa radyo. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ko ito. Pinindot ko ang play. Ang tunog ng static. Pagkatapos mga boses. Sigurado ka ba na walang makakaalam? Ang boses ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Sigurado ako. Ang matandang iyon ay patay na. Walang makakapagpatunay ng anuman. Ang pangalawang boses ay malamig at kalmado. Ang boses ni Darius. Pero ang anak niya, si Alessia, hindi niya alam ang anuman. Akala niya ang lahat ay nangyari ng natural. Ang atak sa puso, ang biglaang pagkamatay, lahat ay pinlano. Walang maghihinala. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Ang aking mga kamay ay kumapit sa mesa upang hindi ako mahulog. At ang mga stock, ang trust fund, nasa ilalim ng pangalan ni Alessia. Ngunit hindi niya ito makukuha hanggat hindi siya handa. At hindi ko siya hahayaang maging handa. Hindi kailanman. Ang tunog ng pagtawa. Ang malamig walang kaluluwang pagtawa ni Darius. Magaling. Napakagaling. Ang matandang yon ay masyado mapagkakatiwalaan. Hindi niya alam na ang kanyang pinagkakatiwalaang alagad ay isang ahas. Hindi siya ang una at hindi siya ang huli. Ang tape ay nagpatuloy, ngunit ang aking isip ay tumigil sa paggana. Ang aking lolo, ang kanyang atik sa puso, ang kanyang biglaang pagkamatay. Pinlano. Ang salita ay tumunog sa aking ulo paulit-ulit. Pinlano, pinlano, pinlano. Ang aking mga luha ay bumagsak. Hindi ko napigilan. Ang aking katawan ay nanginginig, ang aking mga balikat ay yumuyuko sa bigat ng katotohanan. Si Darius, hindi lamang niya ninakaw ang aking kumpanya. Hindi lamang niya ninakaw ang aking pangalan. Ninakaw niya ang aking lolo. Ang tanging taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Ang aking galit ay hindi lamang para sa aking sarili. Ito ay para sa aking lolo. Para sa kanyang tiwala, para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang buhay.
Hindi ka makakatakas dito, Darius. Bulong ko ang aking boses ay paos. Hindi ka makakatakas sa akin. Inilabas ko ang tape. Inilagay ko ito sa aking bag kasama ang mga dokumento. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking puso ay hindi na tumitibok ng mabilis. Ang aking isip ay malinaw. Ang aking layunin ay malinaw. Hindi ko na lamang ibabalik ang aking kumpanya. Ibabalik ko ang husti, siya para sa aking lolo. Lumabas ako sa silid. Ang empleyado ay naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ma'am, okay lang ba kayo? Okay lang ako, sagot ko. Ang aking boses ay matatag. Salamat. Naglakad ako patungo sa labasan. Ang aking mga hakbang ay mabigat, ngunit ang aking isip ay magaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam ko kung ano ang gagawin. Ngunit nang ako ay lumabas sa bangko, ang aking mga hakbang ay nagyelo. Nakatayo sa labas, nakangiti ng may masamang hangarin ay si Kiara. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakakita sa kanya ang kanyang perpektong buhok, ang kanyang perpektong damit, ang kanyang perpektong ngiti na puno ng lason. Alessia, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis at malamig. Akala ko ba ikaw na yon? Anong ginagawa mo dito? Hindi ako sumagot. Ang aking mga paa ay tila nakatanim sa lupa. Lumapit si Kiara, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Akala mo ba makakatakas ka? Sabi niya, ang kanyang mga salita ay mabagal at sinadya. Alam ni Darius ang lahat ng ginagawa mo. At mayroon kaming isang bagay na sa'yo. Ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang pitaka. Kinuha niya ang isang larawan. Isang larawan ng isang batang babae. Isang batang babae na may mga mata na katulad ng akin. Ang aking kapatid na babae, si Isabella. Ang aking kapatid na babae na nawalay sa akin noong bata pa kami. Ang aking kapatid na babae na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Huwag mong saktan siya, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Kiara. Isang ngiti na puno ng tagumpay. Hindi namin siya sasaktan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Hangat ginagawa mo ang sinasabi namin. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking galit ay naging takot. Ang aking determinasyon ay naging kawalan ng pag-asa. Ano ang gusto ninyo? Tanong ko. Ang ngiti ni Kiara ay lumawak. Gusto naming umalis ka. Umalis ka sa Maynila. Kalimutan ang lahat ng ito. At huwag nang bumalik. At kung hindi ako sumunod, kung hindi ka sumunod, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Makikita mo ang iyong kapatid na babae, ngunit hindi siya buhay. Tumingin siya sa larawan pagkatapos ay bumalik sa akin. Meron kang 24 na oras, Alessia. Pagkatapos nito, hindi ko mapipigilan si Darius. Lumingon siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at tiwala. Naiwan akong nakatayo. Hawak ang larawan ng aking kapatid na babae. Ang aking puso ay puno ng takot at galit. Ang aking kapatid na babae. Ang aking kapatid na babae na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang aking kapatid na babae na aking hinanap, na aking pinangarap na makita muli. At ngayon siya ay nasa panganib. Dahil sa akin. Ang aking mga kamay ay kumuyom. Ang aking mga ngipin ay nagnangalit. Hindi ko alam kung paano. Ngunit ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Isabella. At ipapabagsak ko si Darius at Kiara, kahit na ang kailangan kong isakripisyo ay ang aking sarili. Handa ka na bang mawala ang lahat? Darius, bulong ko sa hangin. Dahil handa na akong mawala ang lahat para sa kanya. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin nang buksan ko ang pinto ng maliit na bodega sa may likuran ng Casa Verano. Ang amoy ng lumang karton at alikabok ay pumuno sa aking ilong, ngunit hindi ko yun pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang larawan ni Isabella, na hawak-hawak ko pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang humihingi ng tulon. Nasa loob na sina Marco at ang ilan sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng logistics team. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala nang makita ako. Ala, na nung nangyari?
Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Sabi mo may importante kang sasabihin. Hindi ako sumagot. Diretso akong naglakad papunta sa maliit na mesa sa gitna ng silid at inilapag ang aking bag. Ang mga dokumento at ang tape ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Alam kong ang mga ito ang magiging sandata ko at posibleng dahilan ng pagkamatay ng aking kapatid. May nakita ako. Simula ko ang aking boses ay paos. Mga dokumento at isang tape. Anong klaseng tape? Tanong ng isa sa mga kasamahan ni Marco, si Ben, isang binatang may matalas na mata. Huminga ako ng malalim. Isang tape kung saan inaamin ni Darius at ng kanyang kasabwat na sila ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking lolo. Ang silid ay biglang natahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Don Rafael, bulong ni Marco. Ang tagapagtatag ng Casa Verano. Tumango ako, ang aking mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Hindi natural ang kanyang atake sa puso. Pinlano nila ito. Si Darius ang may kinalaman. Puta! Bulong ni Ben, ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Akala ko ba walang konsensya ang gagong yon? Inilabas ko ang mga dokumento mula sa aking bag at inilapag sa mesa. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga pekeng transaksyon, ang paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga account na kontrolado ni Darius at ang mga planong ibenta ang mga ari-ariya ng hotel sa isang dayuhang korporasyon. Tingnan ninyo ito, sabi ko, itinuro ang isang partikular na pahina. Ito ang ebidensya ng pandaraya. Hindi lamang ninakaw ni Darius ang aking pangalan, inilagay niya ang buong kumpanya sa panganib. Ang grupo ay nagsimulang magsaliksik sa mga dokumento. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa galit habang nakikita nila ang laki ng pandaraya. Mahigit 5 milyon ang nailipat sa mga account na ito sa nakaraang 2 taon. Sabi ni Rosa, isa sa mga babaeng miyembro ng logistics team. Paano ito hindi napansin ng board? Dahil binayaran ni Darius ang mga taong dapat sana ay magbabantay. Sagot ko. Ang ilan sa mga miyembro ng board ay kanyang mga alipores. Ang iba naman ay natatakot na magsalita. Kaya kailangan nating maging matalino, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Kung mag-leak tayo ng impormasyon sa maling tao, patay tayong lahat. Tumanggo ako. Kaya nga, kailangan nating magplano. May isang paraan upang ilabas ito sa publiko nang hindi natin direktang inilalagay sa panganib ang ating mga sarili. Anong klaseng plano? Tanong ni Ben. Huminga ako ng malalim, ang aking isip ay mabilis na gumagana. Kailangan nating i-leak ang impormasyon sa media at sa mga miyembro ng board na tapat pa rin. Ngunit kailangan nating gawin ito sa tamang oras kung kailang hindi makakapaganda si Darius. May alam akong reporter, sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay mahina. Siya ay dating empleyado ng hotel. Iniwan niya ito dahil sa mga ginawa ni Darius. Sigurado akong handa siyang tumulong. At may isang miyembro ng board, dagdag ni Marco, si G. Villanueva. Siya ay kaibigan ng iyong lolo. Hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa ni Darius, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang kumilos. Kung makikita niya ang mga ito, ang pag-asa ay nagsimulang bumalik sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakita kong isang posibleng paraan upang manalo. Kailangan nating maging mag-ingat. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Si Darius ay may mga espiya sa lahat ng dako. Kung malaman niya may alam tayo, alam namin. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Hindi ka namin iiwan, Ali. Ang iyong laban ay aming laban. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit sa likod ng aking isip, ang larawan ni Isabela ay nanatili, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Makalipas ang 2 oras, natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit na opisina sa labas ng hotel. Sa harap ko ay nakaupo si Ate Ramos, ang abogado na tumulong sa akin na mahanap ang safety deposit box ng aking lolo. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa aking kapatid. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Si Isabela, saan siya? Ligtas ba siya?
Bumuntong hininga si Atin Ramos. Ang iyong kapatid na babae ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang kaibigan. Isang matalik na kaibigan ng iyong lolo na may koneksyon sa gobyerno. Bakit hindi ko siya nakikita? Tanong ko, ang aking mga kamay ay nanginginig. Bakit hindi ko siya nakausap? Dahil mapanganib ito, Alessia? Sagot niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Alam ni Darius na ang iyong kapatid na babae ay mahalaga sa iyo. Kung makita kanyang nakikipag-ugnayan sa kanya, magiging mas agresibo siya. Pero sinabi ni Kiara na meron sila sa kanya. Pagpilit ko ang aking mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Ipinakita niya sa akin ang kanyang larawan. Sinabi niya na sasaktan nila siya kung hindi ako aalis. Ang mukha ni Ate Ramos ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng galit. Hindi nila siya hawak, Alessia. Naglalaro lamang sila ng isip sa'yo. Ang iyong kapatid na babae ay ligtas, ngunit hindi ko masabi kung gaano katagal. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kaibigan ng iyong lolo ay may sariling mga problema. Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Hindi siya maaaring magbigay ng proteksyon magpakailanman. Kung hindi natin malutas ito sa lalong madaling panahon, hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap. Ngunit naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang oras ay nauubos, at hindi lamang para sa akin. Kailangan kong ilabas ang ebidensya ngayon. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ko kayang maghintay. Mag-ingat ka, Alessia, babala niya. Si Darius ay hindi magdadalawang isip na saktan ang sinumang haharap sa kanya. Alam ko, sagot ko. Ngunit hindi ko kayang manatiling nakatayo habang nasa panganib ang aking kapatid. Ang gabi ay bumagsak sa Maynila nang makarating ako sa bahay ni G. Villanueva, ang miyembro ng board na pinagkakatiwalaan namin. Ang kanyang bahay ay isang malaking mansyon sa Forbes Park na papalibutan ng matataas na pader at mga security guard. G. Villanueva. Sabi ko nang buksan niya ang pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla nang makita ako. Kailangan kong makipag-usap sa iyo, tungkol sa aking lolo, at tungkol kay Darius. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa aking muka. Pagkatapos ay tumango siya. Ang kanyang boses ay mahina. Pumasok ka, Alessia. Marami tayong kailangang pag-usapan. Sa loob ng kanyang opisina, inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumento, ang tape, ang lahat ng aking nakalap sa mga nakaraang buwan. Pinakinggan niya ang tape nang walang imik, ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging maputla. Ang mga ito ay sapat upang ibagsak si Darius. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang kanyang mga koneksyon ay malalim. Kaya nga, kailangan natin ng iyong tulong, sabi ko. Ikaw ang tanging miyembro ng board na pinagkakatiwalaan ko. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat upang matulungan ka, Alessia. Utang ko ito sa iyong lolo. Siya ay isang mabuting tao. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang gabi bago ang aming nakaplanong paglabas ng ebidensya ay tahimik. Masyadong tahimik. Nakaupo ako sa aking maliit na apartment, ang mga dokumento at ang tape ay nasa harap ko. Ang aking isip ay puno ng mga plano at posibilidad. Ang aking telepono ay biglang nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. May kakaiba sa tawag na ito. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam kong hindi ito magandang balita. Sagot ako, bulong ko, ang aking daliri ay nanginginig habang pinindot ang sagot. Hello? Sabi ko, ang aking boses ay mahina. Sandali lang. Isang boses na umiiyak ang sumagot. Isang boses na pamilyar, isang boses na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. 8. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Isabella. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Isabella? Ikaw ba yan? Oo, ate. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. May mga taong kumukuha sa akin. Sinabi nila na kailangan mong pumunta sa hotel ngayon mag-isa. Ang aking isip ay naging blangko. Ang aking mga kamay ay nanginginig.
Ang telepono ay halos mahulog mula sa aking mga kamay. Isabela, nasaan ka? Tanong ko, ang aking boses ay nagmamakaawa. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang matakot. Malapit na akong pumunta. Ate, mangyaring pumunta ka. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isabela, makinig ka sa akin? Sabi ko, ang aking boses ay pinipilit kong maging mahinahon. Manatili ka doon. Huwag kang gumawa ng anumang bagay. Darating ako. Bago ako makapagsalita pa, ang linya ay naputol. Ang aking telepono ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking puso ay puno ng takot at galit. Ang plano. Ang lahat ng aming pinaghandaan. Ang lahat ng ito ay maaaring masira sa isang tawag, ngunit hindi ko kayang isipin yon na yon. Ang tanging nasa isip ko ay ang aking kapatid na babae. Ang aking kapatid na babae na nasa panganib. Ang aking kapatid na babae na kailangan kong iligtas. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang aking isip ay malinaw, ang aking layunin ay malinaw. Pupunta ako, Isabela. Bulong ko, ang aking boses ay matatag. At kapag nandoon ako, hindi na ako magpapatalo. Ang gabi ay tila humihigpit sa paligid ko habang papalapit ako sa Casa Verano Grand Hotel. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang isang malaking bitag at alam kong iyon mismo ang naghihintay sa akin sa loob. Dala ko ang lahat ng ebidensya, ang tape, ang mga dokumento. Ngunit higit sa lahat, dala ko ang takot para sa aking kapatid. Sandali, ma'am! Sabi ng isang gwardiya sa may pintuan. Kailangan kong makita ang iyong ID. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Ako si Alessia Vergara. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Nagulat ang gwardiya, ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang matangkad na lalaki na lumapit sa akin. Ang kanyang damit ay itim, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Vergara. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Hinihintay ka na nila. Sinundan ko siya, ang aking mga hakbang ay tila mabigat. Habang naglalakad kami sa mga koridor ng hotel na minsan kong tinawag na tahanan, nakita ko ang mga empleyado na nakatingin sa akin. Ang ilan ay nagtataka. Ang ilan ay natatakot. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Dinala ako ng lalaki sa isang pribadong opisina sa itaas na palapag. Bago ako pumasok, sumilip ako sa bintana at nakita ko si Isabela na nakaupo sa isang upuan sa lobby, napapalibutan ng dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isabela, bulong ko, ang aking puso ay sumasakit. Pasok na po kayo, sabi ng lalaki, itinulak ang pinto. Pumasok ako at nakita ko si Darius na nakaupo sa isang malaking upuan. Ang kanyang mga binti ay nakakross. Ang kanyang mukha ay may nisi. Sa tabi niya ay si Kiara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Narito na ang aking dating asawa. Sabi ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Akala ko ba ay hindi ka nababalik pa? Nasaan ang aking kapatid? Tanong ko, ang aking boses ay matatag. Si Isabela siya ay ligtas, huwag kang mag-alala. Sabi ni Darius, tumayo at lumapit sa akin. Basta't gagawin mo ang aking sasabihin. Ano ang gusto mo? Tanong ko, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Gusto kong pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Sabi niya, itinuro ang isang papel sa mesa. Ang paglilipat ng iyong mga karapatan sa trust fund sa akin, at pagkatapos aalis ka na at hindi mo na muling lalapit sa hotel na ito. Tiningnan ko ang papel. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay nasa harap ko, handang mawala sa isang pirma. At kung hindi ako pumirma? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Numiti si Darius, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Kung hindi ka pumirma, hindi mo na makikita ang iyong kapatid na buhay. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang kutsil. Ang aking mga tuhod ay nanlambot, ang aking isip ay naguluhan. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang kalmado ang dumating sa akin. Alam mo, Darius, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Akala mo ba ay darating ako dito nang walang plano? Ang kanyang ngiti ay naglaho.
Ano ang ibig mong sabihin? Itinuro ko ang mga screen sa dingding. Ang mga screen na karaniwang nagpapakita ng mga promosyon ng hotel, ngunit ngayon sila ay nagpapakita ng iba. Ang mukha ni Darius ay namutla habang nakikita ang kanyang sarili sa screen. Nakikita niya ang kanyang mga krimen, ang kanyang mga pandara, ang kanyang mga kasinungalingan na inilalantad sa lahat ng mga screen sa hotel. Ang mga telepono ng mga bisita ay nag-vibrate, ang mga notification ay bumubuhos. Ano? Ano ito? Bulong niya, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang iyong katapusan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang lahat ng iyong ginawa, ang lahat ng iyong itinago ay nakikita na ng lahat. Patayin ang mga screen! Sigaw ni Darius sa kanyang mga tauhan. Patayin ang mga ito ngayon, ngunit walang gumagalaw. Ang kanyang mga tauhan ay nakatingin sa mga screen, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Ang iyong mga tauhan ay hindi na sumusunod sa iyo. Sabi ko. Ang seguridad ng hotel ay nasa ilalim ng aking utos na ngayon. Sinubukan ni Darius na tumakas, ngunit ang mga gwardiya ay humarang sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Akala mo ba panalo ka na? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng put. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa pagkamatay ng iyong lolo? Ang kanyang mga salita ay nagyelo sa akin. Ang aking tagumpay ay agad na natabunan ng isang bagong takot. Ano ang ibig mong sabihin? Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ngumiti si Darius, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Hindi mo pa alam ang lahat, Alessia. Hindi mo pa alam kung sino talaga ang pumatay sa iyong lolo. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking isip ay naguluhan. Ang lahat ng aking pinag-irapan, ang lahat ng aking tagumpay ay tila nawala sa isang iglap. Dalhin siya. Utos ko, ang aking boses ay mahina. Ngunit sa aking isip, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang hindi ko alam tungkol sa pagkamatay ng aking lolo? Hindi mo pa alam kung sino talaga ang pumatay sa iyong lolo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon ni Darius habang dinadala siya ng mga gwardiya. Nakatayo ako roon na tulala habang pinagmamasdan ang kanyang likuran na unti-unting nawawala sa dulo ng hallway. Ang tagumpay na dapat ay nagpapaluha sa akin ng saya ay biglang natabunan ng isang malamig na anino ng pagdududa. At narinig ko ang boses ni Isabela na tumatakbo palapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit ng inginig. Salamat, ate. Akala ko hindi na kita makikita pa. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nandito na ako, Isabela. Ligtas ka na, ngunit sa loob ko may boses na sumisigaw. Ano ang ibig sabihin ni Darius? Sino pa ang pumatay kay lolo? Kinaumagahan sa tahimik na opisina ng abogado ng pamilya, nakaupo ako sa harap ng aking kapatid na si Miguel. 2 taon akong mas matanda sa kanya. Ngunit sa gabing yon, siya ang mukhang matanda sa amin. Ang kanyang mga mata ay may mabigat na lihim. Miguel, simula ko ang aking boses ay seryoso. Sinabi mo sa akin na may kailangan kang sabihin tungkol kay lolo, na may alam ka tungkol sa mga huling araw niya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa gilid ng mesa. Alessia, may isang bagay akong itinago sa iyo. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Sabihin mo na. Utos ko, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Huminga siya ng malalim. Ilang araw bago mamatay si lolo, pinisita siya ni Darius. Mag-isa silang nag-usap sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, ngunit pagkatapos noon mukhang nabalisa si lolo. Kinabukasan lumala ang kanyang kondisyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin agad? Natakot ako pag-amin niya. Si Darius ay may kapangyarihan. At hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ngunit ngayon, sa lahat ng nangyari, kailangan mong malaman. Tumayo ako, ang aking isip ay mabilis na gumagana. Kailangan nating hanapin ang mga medical na record ni lolo. May dapat tayong hanapin. Dinala kami ni Miguel sa lumang klinika kung saan ginamot si lolo. Ang mga koridor ay amoy antiseptiko at alaala. Nakipag-usap kami sa receptionist, ngunit tumanggi siyang ibigay ang mga record ng walang korte order. Ma'am, hindi ko po kayang ibigay ito.
Sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig. May mga pakatakaran kami. Naintindihan ko, sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit ang aking lolo ay namatay sa ilalim ng mga kahina-hinalang pangyayari. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang nag-uusap kami, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang unipormeng nurse ay kupas na ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ikaw ba si Alessia Vergara, tanong niya? Ang kanyang boses ay pabulong. Oh, sagot ko nagtataka. Sino ka? Ako si Nurse Elena, sabi niya tumingin sa paligid bago magsalita. Ako ang nag-alaga sa iyong lolo sa kanyang mga huling araw. May kailangan akong sabihin sa iyo. Dinala niya kami sa isang tahimik na sulok ng klinika. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang isang lumang sobre mula sa kanyang bag. Noon gabing iyon, bago mamatay ang iyong lolo, may dumating na lalaki. Sinabi niya na siya ay isang doktor mula sa ibang ospital na may bagong gamot para sa kanya. Sabi niya ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Ngunit hindi ako kumbinsido. May mali sa kanyang mga mata. Sino siya, tanong? Ko ang aking puso ay mabilis na tumibo? Hindi ko alam ang kanyang pangalan, sabi niya. Ngunit bago siya umalis, narinig ko siyang may kausap sa telpo. No sinabi niya, tapos na, hindi na siya makakaabala pa sa atin. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kulog. May hawak ka bang ebidensya? Iniabot niya sa akin ang sobre. Kinunan ko ng litrato ang gamot na iniwan niya bago ito ibigay sa iyong lolo. Hindi ko alam kung makakatulong ito. Ngunit alam kong may mali. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay mga litrato ng isang maliit na bote ng gamot. Ang label ay malabo, ngunit ang petsa ay malinaw. Ang parehong petsa ng pagkamatay ni lolo. Salamat, nurse. Elena, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pasasalamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Pagkatapos ng aming pag-uusap, dinala kami ni Miguel sa kulungan kung saan nakakulong si Darius. Ang mga bakal na pinto ay bumukas ng may malakas na tunog at naramdaman ko ang malamig na hangin ng selda. Nakaupo si Darius sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghamak. Narito na ang aking dating asawa. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Dumating ka ba upang ipagdiwang ang iyong tagumpay? Umupo ako sa harap. Niya ang aking mga mata ay matatag. Hindi, Darius. Dumating ako upang harapin ka. Ano ang gusto mo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay malamig. Alam ko ang tungkol sa gamot. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Alam ko na ikaw ang nag-utos na bigyan si lolo ng gamot na nagpabilis sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala kang ebidensya. Mayroon ako, sabi ko, inilabas ang mga litrato. Kinunan ito ng isang nurse noong gabing yon. Ang parehong gamot, ang parehong petsa. At may saksi na nakakita sa iyong tauhan na pumasok sa silid ni lolo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ngunit wala siyang mahanap. Bakit? Darius, tanong ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Bakit mo ginawa ito? Ginawa ko ito para sa akin. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang iyong lolo ay haharang sa akin. Hindi niya ako pinayagan na hawakan ang kumpanya. Hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Kaya ginawa ko ang kailangan kong gawin. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng awa. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, hindi ko maramdaman ang galit. Sa halip, isang kakaibang kalungkutan ang dumating sa akin. Ang iyong kasakiman ay sumira sa iyo, Darius. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Ang aking lolo ay hindi namatay nang walang kabuluhan. Ang kanyang pagkamatay ay magdadala sa iyo sa katarungan. Tumayo ako, ang aking mga mata ay huling tumingin sa kanya. Paalam, Darius. Paglabas ko ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Ang bigat na dala ko sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumaan. Ngunit may isa pang hakbang na kailangan kong gawin. Dinala kami ni Miguel at ng aking mga kaibigan sina Marco at Santos sa sementeryo. Ang puntod ni lolo ay payak, ngunit puno ng mga bulaklak. Tumayo ako sa harap nito, ang aking mga mata ay puno ng luha.
Lolo bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Nagawa ko na. Nahanap ko ang katotohanan. Ang iyong pagkamatay ay hindi magiging walang kabuluhan. Salamat sa lahat ng iyong itinuro sa akin. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Lumuhod ako, hinawakan ang malamig na bato. Ang aking mga luha ay tumulo sa lupa. Sa likod ko, narinig ko sina Marco at Gang Santos na tahimik na nagdarasal. Narito ka na, Ali, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Nagawa mo na. Nakatayo ka na sa iyong sariling mga paa. Numiti ako, pinunasan ng aking mga luha. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Salamat sa inyong lahat. Habang umalis kami sa sementero, yung aking puso ay puno ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Ngunit bago pa man ako makasakay sa sasakyan, nag-vibrate ang aking telepo. No, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito, ang aking boses ay nag-aalangan. Hello? Congratulations, Miss Vergara. Sabi ng isang boses sa kabilang linya, malamig, kalkulado at puno ng misteryo. Ngayon na meron ka ng kapangyarihan, handa ka na bang harapin ang tunay na kaaway? Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Sino ito, tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang linya ay patay na. Tumingin ako sa paligid, ang aking isip ay mabilis na gumagana. Ang tagumpay na aking naramdaman ay agad na natabunan ng isang bagong tanong. Sino ang nasa kabilang linya at ano ang ibig sabihin ng tunay na kaaway? Ang umaga ay tahimik sa Casa Verano. Hindi ang tahimik na puno ng tensyon noong mga nakaraang buwan, kundi ang tahimik na may kasamang kapayapaan. Nakaupo ako sa aking opisina, hindi ang opisina ng isang tagapagmana na napilit ang magtago sa anino, kundi ng isang leader na pinili ng mga taong kanyang pinagsilbihan. Sa labas ng aking bintana, nakikita ko ang mga empleyado na naglalakad ng may ngiti sa kanilang mga muka. Ang mga unipormeng dati ay punit-punit at kupas, ngayon ay bago at malinis. Ang mga pamilya ng mga manggagawa ay may seguridad na sa kanilang mga trabaho, mga benepisyo, mga medical plan, mga scholarship para sa kanilang mga anak. Lahat ng iyon ay hindi ko ginawa para sa karangalan, kundi para sa mga taong nagtiwala sa akin, kahit noong ako ay ali lamang na kargador. Isang katok ang bumukas sa aking pag-iisip. Ma'am Alessia, sabi ni Jing Santos na pumasok na may dalang tray ng kape. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Na-miss mo ba ang iyong kape, brewed coffee, tulad ng dati mong order nung nasa logistics ka pa? Natawa ako, kinuha ang tasa. Santos, hindi mo kailangan magdala ng kape sa akin. Ikaw na ang supervisor ng housekeeping. Dapat ako ang mag-alok sa iyo. Ah, naku. Sabi niya, iwinagayway ang kanyang kamay. Kahit ano pa ang sabihin ng titulo, ikaw pa rin ang aking Ali. Ang babaeng hindi natakot na madumihan ang kamay para sa amin. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat ng ito. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa mga taong tulad ni Ang Santos na nagturoy sa akin ng tunay na kahulugan ng paglilingkod. Pagkatapos niyong umalis, pinuksan ko ang aking laptop. Ang screen ay nagpakita ng ulat ng buwanang kita ng hotel. Ang mga numero ay hindi lamang maganda, sila ay patunay na ang isang negosyo ay maaaring kumita nang hindi inaapi ang mga empleyado. Ang patakaran na aking ipinatupad, ang profit-sharing program, ang fair wage system, ang transparent na pamamahala ay hindi lamang nagpataas ng kita, kundi nagpabago rin sa kultura ng Casa Verano. Isang video call ang pumasok. Ngumiti ako nang makita ko ang muka ng aking kapatid na si Miguel. Ate, masiglang bati niya. Kumusta ka na? Nasa librarya ako ngayon, nag-aaral para sa board exam. Anak ng Diyos, Miguel. Sabi kong aking mga mata ay napuno ng luha. Ganyan ka na pala kalayo? Proud na proud ako sa iyo. Hindi ko ito nagawa kung wala ka, ate. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Nung iniwan tayo ni Darius, akala ko wala na tayong pag-asa. Pero hindi ka sumuko. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak ng pera, kundi sa paghawak ng prinsip. Pinunasan ko ang aking mga luha.
Mag-aral ka ng mabuti ha? Nandito lang ako palagi para sa'yo. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang tanawin ng Manila ay kumalat sa harapan ko ang abalang lungsod, ang mga gusaling may kanya-kanyang kwento. Naisip ko si Lolo. Kung nakikita niya ako ngayon, alam kong ngiiti siya. Hindi dahil sa tagumpay ng negosyo, kundi dahil sa kung paano ko ito pinamunuan. Lolo, bulong ko ang aking hininga ay nag-iwan ng manipis na ulap sa salamin. Ginawa ko ang lahat ng iyong itinuro. Hindi ko nakalimutan ang mga empleyado. Hindi ko nakalimutan ang mga taong nagtayo ng pangarap na ito kasama mo. Isang katok ulit ang bumukas sa aking pag-iisip. Pumasok si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng ngiti. Ma'am Alessia, handa na ang lahat para sa town hall meeting. Sabi niya. Ang lahat ng empleyado ay nagtipo na sa Grand Ballroom. Maraming salamat, Marco. Sabi ko lumingon sa kanya. At salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Nung ako ay tinanggap mo ako ng walang tanong. Itinuro mo sa akin ang halaga ng pagkakaisa. Napakamot siya sa kanyang ulo na hihiya. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari noong una. Pero kahit alam ko, hindi ko binago ang pakikitungo ko sa iyo. Ang totoo, ma'am, hindi ka nagbago kahit nung nalaman mong ikaw ang boss. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin iginagalang. Sa Grand Ballroom, ang mga empleyado ay nakatayo ng puno ang bulwagan. Ang mga mukha na dati ay puno ng pagod at takot, ngayon ay puno ng pag-asa. Nakita ko si Ging Santos, sa harap ang kanyang mga mata ay kumikislap. Nakita ko ang mga kargador na kasama ko noong ako ay nagtatrabaho sa logistics sila, ay nakaupo ngayon sa mga upuan, hindi na sa sahig. Tumayo ako sa podium. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko ang aking boses ay malinaw. 5 buwan na ang nakalipas, nakatayo ako sa harap ninyo bilang isang kargador na naggangalang Ali. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan upang malaman ang katotohanan. Ngunit ang natuklasan ko ay hindi lamang ang mga maling gawain ng dating management natuklasan ko, ang inyong katapatan, ang inyong sipag at ang inyong pagmamahal sa Casa Verano. Ang bulwagan ay natahimik. Ang bawat mata ay nakatutok sa akin. Ang Casa Verano ay hindi lamang isang gusali. Ito ay tahanan ng inyong mga pangarap, ng inyong mga pamilya. At simula ngayon, hindi na ito magiging isang lugar ng pang-aapi. Ang bawat isa sa inyo ay magiging bahagi ng tagumpay ng hotel na ito. Isang palakpakan ang sumabog sa buong bulwagan. Ang mga luha ay tumulo sa aking mga pisngi, ngunit hindi ko ito itinago. Ito ay mga luha ng pasasalamat ng pag-asa ng bagong simula. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking opisina. Ang hapon ay dahan-dahang lumipas, ang mga ulat at desisyon ay dumaloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng gawain, isang kaisipan ang nanatili sa aking isipan. Ang tawag na, iyon ang boses na iyon. Ang tunay na kaaway. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit isang bagay ang alam ko. Hindi ako natatakot. Nung una, ako ay isang babaeng nagtatago sa anino, natatakot sa mga kaaway na hindi ko nakikita. Ngunit ngayon, ako ay nakatayo ng may lakas, may mga taong nagmamahal sa akin, may mga prinsipyong hindi ko ikokompromiso. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay sumalubong sa aking mukha. Numiti ako. Ano man ang darating, handa ako, bulong ko sa sarili. Ang bagong umaga ay sumisikat sa Casa Verano. At kasama nito isang bagong kabanata ng aking buhay ang nagsisimula. Mga mahal kong tagapakinig, narito tayo sa dulo ng mahabang paglalakbay. Naiwan natin si Alessia na nakatayo sa harap ng bintana ng Casa Verano, nakatingin sa sikat ng araw na sumasalubong sa kanyang mukha, handang harapin ang anumang darating. May kakaibang kapayapaan sa tagpong yon, hindi ba ang katahimikan pagkatapos ng malakas na unos? Salamat sa inyong lahat na nakasama sa akin sa bawat yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata, madalas kong iniisip si Alessia, ang babaeng nagtago sa likod ng uniforme ng isang kargador, na araw-araw ay nagbubuhat ng mga kahon, habang ang kanyang puso
ay nagbubuhat ng mas mabigat na pasanin. May mga gabing ako mismo ay napapatanong paano niya nagawang naumiti sa kabila ng lahat. Paano siya nagising tuwing umaga na may lakas pang lumaban, at doon ko natuklasan ang isang bagay na sa tingin ko ay mahalaga ring maunawaan natin sa ating sariling buhay. Noong si Alessia ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan, mayaman, minamahal, may tiwala sa sarili, hindi niya alam ang halaga ng mga bagay na yon. Ngunit noong mawala ang lahat, noong siya ay naging invisible sa lipunan, doon niya natutunan ang pinakamahalagang aral, ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa laman ng bank account, kundi sa laman ng iyong pagkatao. Isipin ninyo ito. Si Alessia ay may pera sa trust fund, yun ay totoo. Ngunit ang perang yun ay hindi ang nagligtas sa kanya. Ang nagligtas sa kanya ay ang kanyang kakayahang makita ang halaga ng bawat tao. Si Marco, na tumanggap sa kanya kahit siya ay isa lamang kargador. Si Jing Santos, na nagbahagi ng kanyang baon kahit siya mismo ay kulang. Sa mundo na puno ng mga taong nagmamahal lamang sa iyo dahil sa iyong kayamanan o posisyon, ang mga taong nakakita sa iyo, kahit wala kang anumang maipagmamalaki sila. Ang tunay na kayamanan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, gaano kadalas nating hinahayaan ang ating sarili na mabulag ng mga bagay na panlabas, ang kotse, ang bahay, ang titulo, ang bilang ng likes sa social media. Ngunit kapag hinubaran tayo ng lahat ng iyon tulad ng ginawa kay Alessia, ano ang natitira? Sino tayo kapag walang nakatingin? Ito ang tanong na pinagmumulto sa akin habang isinusulat ko ang kwentong ito. At sa tingin ko, ito rin ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili. Nais kong itanong sa inyo, mga kaibigan. Habang naririnig ninyo ito, marahil kayo ay nasa biyahe pa uwi, naghahanda ng hapunan, o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Nais kong malaman, ano ang gagawin ninyo? Kung kayo si Alessia, hindi ang bersyon na mayaman at may kapangyarihan, kundi ang bersyon na nawalan ng lahat na nakita. Ang sarili na tinapakan ng taong minahal niya. Kikilos ba kayo ng may galit at paghihigan, o pipiliin ninyo ang landas ng pagbangon ng may dignidad? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Sabihin ninyo sa akin kung may pagkakataon sa inyong buhay na kayo ay minamaliit at paano kayo tumayo muli. Dito sa ating komunidad, meron tayong mga taong handang makinig, handang umunawa. Kung naanti kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share, baka may ibang tao na nangangailangan ding marinig ang mensaheng ito ngayon. Sa mga nagdaang gabi na kayo, ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Tandaan ninyo ang dilim ay hindi permanente. Katulad ng sikat ng araw na sumalubong kay Alessia sa huling eksena. May darating ding umaga para sa inyo. Hindi man sa parang inaasahan ninyo, ngunit darating ito. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Maging mabuti sa inyong sarili at sa mga taong nasa paligid ninyo. Sapagkat sa huli, hindi ang kayamanan o kapangyarihan ang tatanda sa atin, kundi ang paraan ng ating pagmamahal, ang paraan ng ating pagbangon, at ang paraan ng ating pagtindig para sa mga walang boses. Kwento nung isang bumangon ang paghihiganti ng nakatagong tagapagmana. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng ilang individual, iniaalay sa lahat ng nakaranas ng pagkakait pang-aapi at pagtataksil sa pag-asang sila ay lumakas at patuloy na hahanap ng kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ni numan. Ang kwento ay nilikha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging likha na binuo, inedit at sinuri. Ang karapatang ari ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring wag i-re-upload